Palang umaga sa atin mga ka-Sunrise. Welcome to my YouTube channel, Sunny Solar TV. So for today's video, may i-flex po ako na re-repair natin na solar setup. Ayan, so at may ipa-power up tayo na solar sa school. So tara, samahan niyo po ako. So guys, ito yung aming community. So, napaka-refreshing po dito kasi is surrounded by the tree. Ayan. Malamig guys kasi mapuno. At maganda yung simoy ng hangin. Fresh air. Ayan mga ka-Sunrise. So, ito po yung una nating gagawin. No? So, magpapalit po tayo ng battery. Tatanggalin ko po muna yung lumang battery bago natin ikabit yung bagong battery. So, yung battery niya mga ka-Sunrise is lead acid. So ngayon papalitan natin ang gel type kasi mas matibay talaga ang gel type kasi sa lead acid. Ayan, so ayan, ipapasok ko na po yan. Ayan, tapos i-connect na po natin, no? Ayan, ayan, kinoconnect ko na po siya. Tapos ikakabit ko na sa, itutunilin na natin sa battery terminal niya mga ka-Sunrise. Ayan, so dito lang po to sa amin, no, sa community namin. So ito po yung design ng solar setup ko, no. Kung titingnan niyo, halos parehas po, no. Meron box, tapos ayan, nasa taas yung mga safety parameters, yung SCC at yung circuit breaker. Tapos yung haba ng wiring niya mga ka-Sunrise is 1 meter lang, no. So tignan niyo po, oh. Ayan mga ka-Sunrise, so nakabit na po natin yung ating battery. So titignan po natin, halos 1 meter lang talaga or wala pang 1 meter yung kinabit natin na battery cable. Tapos dito yung cut off ng load natin hanggang 12 volts para wag naman agad masira yung battery. Kasi pag laging nalolobat po yung battery, it possible na masira agad yung ating battery mga ka-Sunrise pag laging lobat. Ayan, natapos ko na po na ayusin dito sa labas. So check na po natin sa loob kung gumagana na po yung ilaw nila. Ayan, bukas na po pala yung isang ilaw nila, pati yung sa kusina nila. Ayan mga ka-Sunrise, so dalawa yung solar setup nila kasi yung isa is para sa ilaw nila at isa naman is para sa appliances nila. So tulad po ng design ko at pang business na rin po nila, no. So isa po kasi itong butika na nag-o-operate ng Xerox dito sa amin kasi wala nga po kaming kuryente dito. So naisipan niyang mag-business ng Xerox gamit po yung ating solar off-grid. Ayan po yung tindahan niya, no. So maliwanag na po sa butika niya at may malamig na rin gamit yung electric fan. Ayan, so may ongoing po na sine-Xerox po sila mga ka-Sunrise. So syempre gamit po yung ating Snadi 3DC na inverter mga ka-Sunrise. Ayan mga ka-Sunrise, so ito na po yung ipa-power on natin na inverter. So 3 kilowatt. Tapos ay power on po natin, tapos ilawan po natin yung classroom mga ka-Sunrise. So ang trinabaho ko na lang po dito is yung ilinya lang po yung supply ng kuryente papunta sa mga classroom kasi wala po talaga dito na totally na kuryente mga. Ayan, consumption 2 ampere. Ayan, electric fan. Tapos yung room na to. Tapos yung room na to. 2 rooms, 3 rooms, 4 rooms. Wala po silang electric fan. Yan po. Ayan, 3 rooms, 5, 6, 7 rooms, 8 rooms.